So, Miss Shelo, ano yung mga tips na maipapayo mo sa mga business owner na katulad mo? Paano sila magiging successful? So, sa pagbe-business talaga, hindi talaga madali. At the same time, kailangan mo talagang aralin una-una yung negosyo na papasukin mo. Hindi pwede na, ay, gusto ko tong negosyo na to kasi trend to. Gusto kong negosyo na to kasi may pera ako, magsa-start ako. Pero, kailangan mo talagang mag-start. Kung may naisip ka, kailangan mo talagang mag-start. Tsaka, huwag kang matakot magkamali. Kasi, yun nga yung palagi kong sinasabi, in every problem, it is an opportunity. Kung may problem na dadating, may opportunity. Kaya, yun, may mga problem kaming dumaan. Isa na din yung mga problem namin na nabigyan namin ng solution na opportunity pala sa amin ngayon na ito yung dahilan na lumago yung business namin dahil sa mga problem na dumaan. Kasi ang isang business, pag nakakasolve siya ng problem, talagang mag-grow. Kasi kailangan nating merong maging resulta yung ginagawa. Tsaka as a business owner, parang kinikrave mo na yung problem na ano kaya magiging problem ko today? Parang kaya ka parang feeling mo, ano kaya magiging problem ko today? Parang nire-ready mo na yung self mo na may problem talaga or hindi siya problem, may mga challenges talaga na dadating. Kailangan mo lang i-ready yung self mo. Kailangan mo talagang alam or aralin yung negosyong papasukin mo. Pero dun sa sa mga challenges or problem, dun tayo talaga natututo. Dun tayo tumitibay. Yes, and dun tayo nagiging strong. Oo. The next time dadating yung problem na yun, ay alam ko na to. Alam ko na to paano i-solve. Or alam ko na may dadating na problem. Ay, nafe-feel ko na talaga na problem to. So, yun. Ayun. So, nakaka-relate ako kasi actually, way back parang 10 years ago, wala kami nung meron kami ngayon. Kasi sobrang tindi ng problem or challenges namin. And siguro, si God, nagbibigay din siya talaga ng mga challenges and problem. Kasi mas hinahanda tayo to bigger blessings. Tama. Kasi nung time na yon, nung nagkaroon ako ng problema, na yun nga, na-scam, walang pera, wala namang negosyo, hindi ako makakabalik sa trabaho kasi nagkaroon nga ako ng parang ego na kung saan hindi ko kayang back to work. And then, sabi ko, anong gagawin? And then, nung time na dumating yun sa buhay namin, na talagang walang-wala kami, siyempre, napaka-big challenge yun. Kasi, naging top earners din kasi ako ng mga networking company. So, parang dumaan ka din sa networking. Yes, yung mga networking company na yan yung nagturo sa akin kung paano talaga maging strong. Kumikita ako ng 200, 300,000. So, ang dali lang. Kaya lang, dahil nga sa mga maling desisyon, hindi binigay ni God yung malaking blessing na yun. Then, parang nawala din. Then, nung nawala siya, yun pala, yung challenge na yun, is dahil nakikita ni God na hindi ko kayang i-handle yung pera. So, hindi niya maibibigay yung mas malaking blessing. Na which is, nung tinanggal lahat ni Lord sa akin, doon ako nakaisip na, actually, sinabi ko pa sa kanya na, Lord, ano ba itong challenge na binigay mo sa akin? Hindi naman ako masamang tao, pero bakit nawala lahat sa akin? Ayun, pumunta kami dito sa Laguna, wala kaming dalang gamit, foam lang, higaan lang namin, and then, as in walang-wala, parang 1,000 pesos lang yung dala namin. And then, nung time na yon, talagang lagi kong tinatanong, bakit nangyari to sa akin, Lord, hindi naman ako masamang tao. Pero, imagine, after that challenge, yun pala yung way para mas ma-appreciate ko yung bawat income, 100 pesos na kinikita ko araw-araw. Kasi nun yung time na nagsimula kami sa e-com, na parang 40 pesos lang, kaya mo na mag-ads. So, sa 40 pesos, kaya mo makabenta na. So, yun, diskarte din. Diskarte talaga. Na parang, wala kaming pera. Siyempre, paano kami mabubuhay dito? Ako kasi yung tao na hindi umaasa sa magulang. And then, dumating yung time na, walang resources. So, dahil walang resources, paano ka makakapag-build ng business? Pero ang tinuro pala ni God is itong challenge na to, pag nalagpasan mo to, mas malaki yung blessings na darating sa'yo. I agree.
So, yun din yung pinapasalamatan ko kasi kami ng asawa ko, yung husband ko, is pag may problema kami, pinag-uusapan namin. Tapos, hindi kami nagsistick sa problem. Yung pinofocus namin, ano yung solution natin? So, dapat wala yung negative energy. So, yun din yung pinagpapasalamatan ko kay God kasi nawo-work namin yung problem namin na nasosolve. Kaya sabi ko sa kanya, yung pumunta ako dito, sabi niya, hindi ako magsistay ha para smooth yung magawa mo na susunduin na lang kita. So, yun, nagpapasalamat din ako kasi supportive niya na. Pero malaking bagay na supportive yung husband mo. Yun nga, yung sabi niya, anong gusto mong gawin na brand, yung mga ganon. So, sinusupport namin niya. Ako bahala sa marketing. Basta ikaw mag-promote ka lang kung mag-promote. So, yun. Kahit nahihiya ako yung hindi masyadong fluent, pero kung nakikita ko na ginagalingan din niya, parang na-encourage din ako na galingan ko din. So, nakikita ko nga, Michelle, na parang sa nakikita ko kasi sa'yo, ikaw yung taong mahiyain. Tama ba? Pero, pero kasi as a brand owner, kailangan nating lumabas sa comfort zone na kailangan nating i-flex yung product. So, nakikita ko din yung mga staff ko na pinupush talaga ako. Sila nga nagpupush ng self nila, tapos ikaw hindi din. So actually, yun na-experience ko din yan, na parang yung mga staff nagpo-promote ng product. So, as a brand owner, kailangan makita din nila sa atin. Tama.